Talaga bang hindi na makakapunta? Sobrang importanteng investor yun, Manong. Sabi ni Galvin sa kanilang family driver. Napakamot si Mang Jose. Sir, pasensya na ho. Traffic ho talaga. Wala nang malusutan. Kung mag-joyride na lang po kaya tayo, sir. Habal-habal, ganun. Pwede din naman pong train para mas madali. Malapit na po tayo sa train station. Tingnan nyo na lang po ang mga sign para hindi po kayo maligaw. Kumunot ang noo ni Galvin. Habal-habal? Ano yun? Motor po, sir. Mag-book po tayo. Kaso maghihintay po kayo. Kapag train naman po, bumaba po kayo, tatawirin nyo na lang po ang overpass, makakasakay na po kayo. Mukhang hindi rin naman po siksikan dahil hindi naman po rush hour. Sabi pa ni Mang Jose. Tinanaw ni Galvin ang train station na nasa itaas. Hindi siya sanay sumakay ng tren, pero hindi niya kayang mawala ang pagkakataong iyon. Kaya kinuha ni Galvin ang mga gamit niya at lumabas ng sasakyan. Magkita na lang po tayo ron, uuna na po ako. Sabi pa ni Galvin. Sige ho, sir. Nagmamadali siyang umakyat sa overpass at tumawid. Nang makarating sa tapat, umakyat pa siya ulit para makarating sa train station. Kailangan pang i-check ang bag niya, kaya hinintay niya pa na ibigay ng guard. Nang matapos, hindi na alam ni Galvin kung ano ang sunod na gagawin. Dahil sa pagmamadali at pagkataranta, nabunggo niya ang isang dalaga. Ay palaka! Bulalas pa nito at nahulog ang mga barya sa wallet. Ano ka ba naman? Mag-ingat ka naman! Napakagatlabi si Galvin. Sorry, hindi ko sinasadya. Nagmamadali man, dahil hindi kayang tiisin, tinulungan pa rin ni Galvin na mamulot ng mga barya ang dalaga. Nang ibigay niya yon, kunot na kunot ang noo nito. Gayunpaman, hindi maitatanggi ang kagandahan kahit simple lamang. Sorry ulit, mahinang sabi ni Galvin. Napabuntong hininga ang dalaga. Okay lang, next time, tumingin ka naman sa dinaraanan, kuya. Paano kapag matanda ang nabangga mo? Eh di, nadisgrasya at nakasakit ka pa ng ibang tao. Umalis na ang dalaga sa harap niya at dinala ang isang malaking bag na mukhang mga paninda. Nakita niya itong lumapit kung saan bumibili ng card para makasakay. Halos sabay lang silang natapos at sabay na pumasok. Pero nang turn na ni Galvin, hindi niya alam kung bakit ayaw gumalaw ng harang. Medyo nahihiya na siya dahil may mga naghihintay na sa likod. Nagulat siya nang hawakan ng dalaga kanina ang kamay niya at itinapat yon kung saan niya dapat itapat ang card. Salamat, sabi ni Galvin nang makalagpas na siya. Medyo natawa naman ito. Nakakaabala ka na kasi. First time mo ba? Tumango naman si Galvin. Naghintay lang sila na may dumating na tren. May dumating na. Hindi masyadong puno kaya nakaupo na sila. Yun nga lang, sa bawat paghinto, sa bawat station, napupuno ng mga tao ang loob. Hala, dito na po kayo. Nakangiting sabi ng dalaga kanina sa matandang pumasok. Napangiti naman ang matandang babae. Salamat, iha. Napakabait mo naman at ang ganda pa. Ang aliwalas pa ng mukha mo. Mahina namang tumawa ang dalaga. Nang bola ka pa, pula. Mahina ring natawa si Galvin. Bigla niyang naalala ang kanyang lolo Fidel. Malapit din ang puso niya sa mga matatanda. Komportableng nakaupo si Galvin. Pero maya-maya may pumasok na buntis at may kasama pang bata. Wala nang maupuan kaya napilitang tumayo ang mga ito. Walang pakialam si Galvin pero tiningnan siya ng buntis, ng bata, ng matandang babae at pati na rin ang dalagang tumulong sa kanya kanina. Uupo po kayo? Umawang ang bibig ni Galvin at mabilis na tumayo. Nagkatinginan sila ng dalaga kaya napangiti naman ito. Yan, tama yan. Tumayo ka na lang. Magpalamang ka na sa buntis, kawawa naman, saka may bata pang kasama. Tumango naman si Galvin at hinawakan ang gamit niya. Nang umandar ang tren, bahagya siyang napakapit sa kapitan. Kaso, maya-may bigla talagang nagsiksikan ang mga tao. Mas lalong nadikit ang dalaga sa kanya. Kasabay ng pagyuko ni Galvin ay ang pagtingala nito para maghanap ng kapitan. Nagulat sila pareho nang maglapat ang kanilang mga labi. Humalakhak ang matandang babae. Asus, ganyan din kami nagsimula ng asawa ko noon. Pasimpleng lumalandi sa tabi-tabi. Nagsalita naman ang buntis na babae. Oo nga, hunay. Bagay na bagay po sila. Umawang ang bibig ni Galvin. Mali po ang iniisip nyo. Teka lang.
Parang maiiyak na ang dalagang hindi niya naman sinasadyang mahalikan. Gusto kitang sampalin pero alam ko namang hindi mo sinasadya. Naiiyak ako. Ganun lang pala mawawalang first ko. Kamalasan naman talaga oh. Napalunok si Galvin at biglang nataranta. Sorry talaga. Itinaas niya ang braso at pinunasan ang mga labi nito ng manggas niya. Ayan, wala na. May tumakas na luha sa mga mata nito. Hindi na mawawala sa isip ko. Alam ko namang hindi ka manyak. Pareho tayong nagkagulatan pero gusto pa rin kitang sapakin. Kaso baka kuyugin ka ng mga tao dito. Saan ka bababa? Sinabi niya naman agad. Nang makababa sila, hinila agad siya ng dalaga sa walang masyadong tao. Napangangan na lang si Galvin nang malakas siyang sampalin ng dalaga. Bakit mo ginawa yun? Gulat na tanong ni Galvin. Hindi naman kita gustong halikan kanina. Sobrang lapit lang talaga at ang daming tao. Isa pa may girlfriend ako. Tingnan mo na. Ginawa mo pa akong kabit. Buisit kang lalaki ka? Mahinang sabi nito. Naiinis ako. Alam ko hindi mo naman sinasadya, pero hindi ko matanggap na nawala ng ganun ang first kiss ko. Sige na, alis na ako. Buisit ka. Sana hindi na kita makita ulit. Naiiyak na umakyat muli ang dalaga at sumakay na sa tren. Gulat na gulat pa rin si Galvin. Yun ang unang beses na nasampal siya ng ganoon. Gayunpaman, natagpuan niya na lang ang sariling natatawa habang pababa. Hindi siya makapaniwala sa reaksyon ng dalaga. Mabait pero gustong makaganti, kaya gumawa ng paraan para masaktan siya. Inilapag ni Lolo Fidel ang kutsara. Hindi umaalis ang tingin sa mukha ni Galvin. Masyado kang mabait, apo. Masyadong nagtitiwala sa tao. Palagi na lang ang pinakamabuti ang inaasahan mo sa lahat ng tao. At nag-aalala na ako tungkol doon. Kakain na sana si Galvin, pero natigilan siya sa sinabi ng kanyang lolo. Pero lolo, hindi ko po maintindihan. Mabait naman ang mga tao sa akin at sinisikap ko lang naman po na ibalik ang kabaitang yun. Ano po bang mali doon? Huminga ng malalim ang matanda. Walang masama sa pagiging mabait, Galvin. Pero ang kabaitan, kapag binibigay ng napakalaya, maaring humantong lang sa hindi magandang resulta. Makinig ka sa akin dahil matanda na ako at marami na akong naranasan. Masyado kang madaling magtiwala sa mga tao. Hindi lahat ng tao ay may parehong puso katulad mo. Napabuntong hininga si Galvin. Pero lolo, mababait din naman po ang mga taong nakakasalamuha ko. Tinutulungan po nila ako at tinutulungan ko rin naman po sila bilang kapalit. Wala naman po sigurong magtatangkang saktan ako. Sumandal si Lolo Fidel habang abala sa pagkain. Galvin, mabait sila sa'yo dahil mayroon kang mga bagay na gusto rin nila. Mayroon kang pera, status, connections at resources. Wala naman talaga silang pakialam sa'yo. Ang pinahahalagahan lang nila kung ano ang may bibigay mo sa kanila. Kapag wala kang maiaalok na magagandang bagay, duda ako kung mananatili pa sila sa tabi mo. Yan ang katotohanan sa mundong ito. Hindi mo palang talaga nakikita, Galvin. Pinagmasdan niya ang kanyang lolo. Hindi niya masisisi kung ganoon ang tingin nito sa mga tao. Mabait naman si Lolo Fidel. Yun nga lang, hindi ito mabilis magtiwala katulad ng ibang tao. Istrikto at mahigpit din sa mga taong hindi malapit dito. Tila lahat, nakikita lang ni Lolo Fidel bilang mga oportunistang nilalang. Sandaling nag-isip si Galvin. Pilit na naghahanap pa rin ng maganda sa mga sinasabi ng kanyang lolo. Pero hindi naman po ako katulad mo. Ang mga kaibigan ko mayayaman din naman po sila. Wala rin naman po silang pakialam sa mga estado sa buhay. Pinahahalagahan po nila kung sino ako at hindi kung ano ang meron ako. Dahan-dahang umiling si Lolo Fidel. Hindi mo pa nakikita ang totoong mundo, Galvin. Hindi lahat ng tao ay mabait at mapagkakatiwalaan. Pero hindi naman talaga ganoon ang lahat. Bumaba ang tingin ni Galvin sa kanyang plato. Umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang tinig ng kanyang ina. Ito ang nagturo sa kanya kung paano maging mabait sa kapwa, tumulong sa iba nang walang hinihintay na kapalit. Pinalaki siya nito na maging bukas ang puso at palaging tingnan ang good side ng mga tao. Mahirap para sa kanya na unawain at tingnan ng mundo katulad ng pagtingin ni Lolo Fidel. Ayoko pong tumigil sa pagiging mabait, Lolo. Sa tingin ko po ay wala namang mali ron. Mahinang sabi ni Galvin na itinaas ang tingin para salubungin ang mga mata ng kanyang Lolo Fidel. Lumambot ang ekspresyon ng matandang lalaki, ngunit nanatiling seryoso ang boses.
Okay lang maging mabait, Galvin. Ngunit kailangan mo ring mag-ingat. Mamanahin mo ang kumpanya balang araw. At kung patuloy kang magtitiwala sa lahat ng ganyan kadali, asahan mo at babagsak ka. Iisipin ng mga tao na mahina ka, na kaya ka nilang utu-utuin. Hindi pwedeng mangyari yon, Galvin. Kailangan mong maging matatag, apo. Hindi lang sa negosyo kundi sa puso mo. Kailangan mong matutunan kung kailan dapat magtiwala at kung kailan dapat maging maingat. Sinusubukan niyang tanggapin ang bigat ng mga salita ni Lolo Fidel. Pero Lo, hindi ba po mas gaganda ang mundo kung pipiliin nating maging mabait sa lahat? Iyon po ang turo sa akin ni Mama. Gusto ko pong maniwala sa mga tao, magtiwala sa kanila. Kasi naniniwala po ako, magiging totoo po sila sa akin kapag naging totoo din ako sa kanila. Huminga ng malalim si Lolo Fidel. Napakabait ng mama mo. Hindi rin naman kita masisisi. Natutuwa akong lumaki ka na may mabuting puso. Pero hindi kayang patatagin ng kabaitan mo ang business empire natin, Galvin. Kailangan mong maging matalino sa mga tao makakasalamuha mo. Hindi lamang maging mabait. Kailangan mong makita ang mundo kung ano talaga to. Tahimik na nakaupo si Galvin at tumatakbo ang kanyang isipan sa mga salita ng matanda. Mahirap tanggapin, ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang tama si Lolo Fidel. Ayoko naman pong magsungit ng walang dahilan. Hindi naman po ako ganun. Mahinang sabi ng binata. Ayoko pong tumigil sa pagmamalasakit sa iba dahil lang sa takot akong masaktan. Napabuntong hininga si Lolo Fidel. Hindi lahat ng umingiti sa iyo ay may mabuting hangarin, Galvin. Iyan sana ang palagi mong itanim sa isipan mo, apo. Dahan-dahang tumango si Galvin. Hindi niya lubos na naiintindihan ang lahat ng sinasabi ng kanyang lolo. Pero habang naniniwala pa rin siya sa kabutihan ng mga tao, hindi niya maaaring baliwalain ang katotohanang ibinahagi sa kanya ni Lolo Fidel. Habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang hapunan, hindi na gaanong mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Ngunit hindi napigilan ni Galvin ang pagkabahala na namumuo sa kanyang dibdib. Mukhang marami pa siyang dapat matutunan. Wait lang babe, palabas na rin ako. Hintayin mo na lang ako dyan. Sabi ng kanyang girlfriend na si Janelle. Sumagot naman agad si Galvin at tiningnan ang condominium building. Oo, hihintayin kita. Nandito na ako kanina pa actually. Nang matapos ang tawag, natulala na lang si Galvin. Hindi niya maiwasang isipin ang naging pag-uusap nila ng kanyang lolo. Napabuntong hininga na lang siya. Bakit ba ganyan palagi ang mga pananaw mo sa ibang tao, Lo? Maya-maya, nakita niyang lumabas si Janelle. Pumasok ito sa kanyang sasakyan. Hi babe, magsha-shopping tayo, di ba? Tumango naman si Galvin at ngumiti. Oo babe, nung nakaraan mo pa sinasabi sa akin. I'm sorry kung ngayon lang. Ngayon lang kasi talaga ako nagkaroon ng time. Sobrang busy ko na sa trabaho. Ilang buwan na silang nagde-date at palaging si Galvin ang nagbabayad ng mga date nila. Magarbong restaurant man yon, shopping at kahit out of the country. Hindi naman humihingi ng kahit ano si Janelle, pero kapag nagpaparinig sa kanya, tinutugon niya kaagad. Hindi rin naman nga kasi big deal sa kanya iyon. Pero sa mga sumunod nilang date, hindi niya maiwasan palagi ang iniisip ni Lolo Fidel. Kaya naman gusto niyang subukan ang kanyang girlfriend. Janelle, pwede bang ikaw muna ang magbayad nitong kinain natin? Tanong ni Galvin sa dalaga. Bigla kasing nawala ang wallet ko. Hindi ko alam kung saan ko naiwala. Bakas ang gulat sa mga mata ni Janelle. Nawala ang wallet mo? Seryoso ka ba? Nakangiting kinakabahan si Galvin. Sinusubukan niyang sukatin ang reaksyon nito. Hindi niya pa yung nagawa noon, kaya medyo kinakabahan siya sa magiging resulta. Palaging siya ang nagbabayad sa bawat paglabas nila ni Janelle, kaya gusto niyang malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Janelle kapag mga ganoong pagkakataon. Oo, seryoso ako. I'm sorry, baka naiwan ko lang din siguro sa bahay. Sabi ni Galvin at tiningnang mabuti ang kanyang girlfriend. Napalitan ng inis ang mukha ni Janelle. Ibinaba nito ang tinidor at halatang iritado na. Hindi nakakatawa, Galvin. Ilang buwan na tayong magkasama at ngayon mo pa talaga makakalimutan ang wallet mo? Ang pabaya mo naman. At ikaw ang nag-aya ng date na to pero wala ka naman palang dala. Paano cards mo? Hassle para sa akin to. Tumaas ang mga kilay ni Galvin. Hindi makapaniwala na ganoon ang magiging reaksyon ni Janelle sa isang simpleng bagay lang. Gayunpaman,
Pinilit niya pa rin ngumiti. I'm sorry, Janelle. Hindi ko sinasadyang ilagay ka sa hindi komportableng posisyon na ganito. Next time, hindi na mauulit. Ikaw na munang magbayad. Saka isang beses lang naman to. Dinner lang. Palagi namang ako nagbabayad kapag may date tayo. Siguro naman, hindi ka maghihirap kapag binayaran mong bill natin na to, di ba? Hindi ngumiti pabalik si Janelle. Dapat naging mas responsable ka. Hindi okay sa akin to, Galvin. Kapag nangyari pa ulit to, iiwan talaga kita. Humanap ka ng way para mabayaran mo. Mayaman ka rin naman pero hindi mo naman pala dalang wallet mo. Hindi alam ni Galvin kung anong sasabihin. Ibinuka niyang kanyang bibig, ngunit muli niya yung isinara. Binayaran naman ito yon, pero labis kong magreklamo. Mabait lang ba sa kanya si Janelle dahil mayaman siya? May ibig sabihin sa kanya ang pinapakitang iritasyon ng dalaga. Siguro nga mabuti ang pakikitungo sa kanya ng mga tao dahil mayroon siyang pera. Marahil yun ang dahilan kung bakit naging kaaya-aya siya. Sorry talaga, Janelle. Ulit ni Galvin. Babawi ako next time. Siguro, tama si Lolo Fidel. Marahil ang kabaitan ay maaaring isang kahinaan sa mundong iyon. Habang tahimik nilang tinatapos ang kanilang pagkain, hindi maiwasan ni Galvin na isiping baka wala pa nga siyang muwang sa ibang mga bagay-bagay. At mukhang kahit ang lolo niya, may makikita rin sa mga ugali ng girlfriend niya. Galvin! Saad ng kanyang Lolo Fidel. Nakita ko ang girlfriend mo kanina. Janelle, hindi ba? Nakita ko kung paano siya kumilos, kung paano siya magsalita, at sapat na ang mga narinig ko mula sa iba para magbigay ng opinyon. Natigilan agad si Galvin sa ginagawa. Hindi niya inaasahan na may masasabi pa si Lolo Fidel sa kanyang kasintahan. Subalit hindi niya rin naman ito pipigilan dahil mahalaga din ang opinyon nito para sa kanya. Ano pong ibig mong sabihin, Lolo? Tanong ni Galvin kahit na alam na ng isang bahagi niya kung ano ang darating. Umupo si Lolo Fidel at mataman siyang tiningnan. Materialistic siya, Galvin. Puro mamahalin ang gusto niya at palagi niyang sinasabi kung ano ang gusto niyang bilhin. Kung ano ang kailangan niya. Ano bang trabaho ng Janelle na yon? Hindi ba't may company rin naman sila? Tumango naman si Galvin. Opo, meron nga po. Pero wala po siyang trabaho ngayon. Hindi pa po siya nag-aabalang maghanap o kahit pumasok sa company ng mga magulang niya. Napailing si Lolo Fidel. Narinig ko rin na sobrang high maintenance ng girlfriend mo, Apo. Hindi rin papayag na hindi makuhang kahit na anong gusto. Mukhang pinalaking spoiled brat ng mga magulang. Hindi ko alam kung napansin mo pero nagsisimula nang mag-uusap ang mga tao tungkol sa kanya. Ayaw ko rin na parang pantasya pa siya ng ibang lalaki. Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Galvin. Alam na alam niya kung ano ang sinasabi ni Lolo Fidel, ngunit hindi siya handa na marinig yon mula sa kanyang lolo. Sinubukan niyang huwag pansinin iyon. Matagal niya nang alam na spoiled brat talaga si Janelle. Sobrang mamahalin ng fashion sense at materialistic na klase ng babae. Pero mahal niya ito, kaya tinatanggap niya na lang. Alam ko naman po, Lolo. At pinapantasya po siya ng iba dahil maganda at galing sa mayamang pamilya ang girlfriend ko. Malumanay na sabi ni Galvin. Pero hindi ko po iniisip na isang problema yon. I mean, hindi naman po siya ganun sa lahat ng oras. Mabait naman po si Janelle at girlfriend ko po siya. Hindi naman po siguro masama na spoil ko siya sa mga magagandang bagay na gusto niya. Ganun po ang love language ko, Lolo. Lalo na't palagi po akong busy. Huminga ng malalim ang kanyang lolo. Hindi ko naman sinasabing hindi niya deserve ang magagandang bagay, Galvin. Hindi ko rin sinasabi na magdamot ka sa iyong girlfriend. Ngunit pag-isipan mo to saglit. Paano kung wala kang lahat ng pera na to? Paano kung hindi ikaw ang kahalili ko sa kumpanya? Sa tingin mo ba, nandyan pa rin siya? Mamahalin ka pa ba niya kung sino ka o lilipat na lang siya sa ibang kayang mag-provide ng mga kapritsyo niya para sa kanya? Nanuyo ang lalamunan ni Galvin. Gulong-gulo ang isip niya habang sinusubukang makaisip ng sagot. Ngunit ang totoo, hindi niya magawa. Hindi niya kailanman naisip ang tungkol doon. Pagbibigay ng mga regalo at pagbibigay sa mga ginugusto ni Janelle ang paraan niya para mapasaya ang dalaga. Hindi ito kailanman humingi ng kahit ano ng tahasan. Kusa niya yung ibinibigay. Napabuntong hininga si Lolo Fidel at puno ng pag-aalalang boses. Hangad ko sana ang ibang babae para sa'yo. Pero ayaw ko rin naman na pilitin ka sa arranged marriage. Kaya ang akin na lamang na hinahangad,
Makapili ka ng tamang babae para sa'yo, Galvin. Alam kong mahal mo siya pero hindi sapat ang pagmamahal sa katagalan. Kailangan mo ng kapareha na nariyan din sa hirap. Isang babaeng may dignidad, prinsipyo at lakas na tumayo sa tabi mo kapag mahirap na ang mga bagay para sa'yo, apo. Wala akong pakialam kung mayaman o mahirap. Basta may mga katangian siya ng lahat ng yon. Malaki ang responsibilidad ng pamumuno sa kumpanyang ito. Kaya huwag ka sanang pumili ng taong magpapasakit ng ulo mo o uubusin ang energy mo dahil sa mga demand nila. Hindi alam ni Galvin ang sasabihin. Noon pa man ay naiisip niyang sapat ng pag-ibig at kabaitan para malampasan ang anumang balakid. Ngunit ngayon, habang nakaupo siya roon at nakikinig sa kanyang lolo, napagtanto niyang parang wala nga siyang muwang sa lahat. Naiintindihan ko po, Lolo. Mahinang sabi ni Galvin. Pag-iisipan ko po ang sinabi mo. Pero tungkol kay Janelle, sana bigyan niyo po siya ng chance na mas makilala pa. Girlfriend ko na po siya at ayaw ko naman po siyang hiwalayan ng dahil lang doon. Yun na lang ang paulit-ulit na paalala sa kanya ni Lolo Fidel. Para bang para sa matanda, mali ang maging sobrang bait sa lahat ng tao. At mukhang may napupuntahan na nga lahat ng mga babala nito sa kanya. Pinagkatiwalaan kita, Galvin. Mababa ngunit matalas ang boses ni Lolo Fidel. Sinabi mong kaibigan mo siya kaya maaasahan siya sa project na yun, hindi ba? Isang taong pinagkakatiwalaan mo ng husto kaya binigyan mo ng mahalagang papel sa ilalim ng pamamahala mo. At tingnan mo kung ano nangyari. Kinuha niyang project at ibinigay sa ibang kumpanya. Naramdaman ni Galvin ang pagbagsak ng kanyang puso. Alam niyang may mali nang matawagan siya kanina, ngunit nabigla pa rin siya nang marinig ang mga salita ni Lolo Fidel. Hindi niya maipagtanggol ang kanyang mga aksyon. Alam niyang nabigo siya sa responsibilidad sa kumpanya. Bumaba ang tingin niya sa kanyang mga kamay at hindi masalubong ang tingin ng matanda. Sorry, Lolo. Mahinang sabi ni Galvin at puno ng panghihinayang ang boses. Alam ko pong kasalanan ko to. Dapat mas mahigpit po akong pumili ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi ko po masyadong nasubaybayan. I'm sorry po, Lo. Umikot si Lolo Fidel at namumula ang mukha sa galit. Sorry? Yan lang bang masasabi mo? Masyado kang malambot, Galvin. Palaging malambot ang puso mo sa lahat ng bagay. Kahit sa trabaho, puro puso pa rin ang pinapairal mo. Negosyante at tagapagmana ka. Disiplina at lakas ang kailangan mo, hindi ang kabaitan. Natigilan si Galvin sa talas ng mga salita ng kanyang lolo. Ngunit alam niyang tama si Lolo Fidel. Dinala siya sa kamalasan ng labis na pagtitiwala. Mataman niyang tiningnan ng matanda. Kaibigan ko po siya, Lolo. Hindi ko po akalain na pagtataksilan niya ako ng ganito. Hindi mo akalain? Dahil hindi mo iniisip ng mabuti, Galvin. Putol ni Lolo Fidel at humakbang papalapit sa lamesa. Hinayaan mo ang iyong mga emosyon na humadlang sa paggawa ng mga tamang desisyon. Hindi mo kayang maging malambot ang puso sa negosyo. Inuutukan ng mga kaibigan mo para makinabang sila. Nanatiling tahimik si Galvin. Naninikip ang kanyang dibdib. Mas lalo niyang napapagtanto ang mga sinasabi ni Lolo Fidel. Masyado kang katulad ng iyong ina. Patuloy ng matanda at puno pa rin ng frustration ng boses. Siya'y mabait din. Masyado ring nabubulag sa mabuting aspeto ng mga tao. Ngunit hindi ganun ang takbo ng mundo, Galvin. Sinasamantala ng mga tao ang kabaitan ninyo. At ngayon, naulit na naman at hinayaan mong mangyari. Dahan-dahang tumango si Galvin at naramdaman ang bigat ng pagkabigo ng kanyang lolo. Naiintindihan ko po, Lo. Dapat mas naging maingat ako. Aayusin ko po ito. Ako nang bahala. Umiling si Lolo Fidel at muling tubigas ang ekspresyon. Hindi, Galvin. Wala kang hahawakang kahit anong negosyo natin simula ngayon. Masyado kang emotionally involved sa mga tao sa paligid mo. Gusto kong magpahinga ka muna sa kumpanya. Napakunot ang noo ni Galvin sa pagkalito. Pahinga po? Ano pong ibig mong sabihin? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Fidel. May plano ako sa'yo. Ipaparanas ko sa'yo ang totoong mundo, Apo. Sa labas ng lahat ng karangyaan na ito. Kailangan mong maunawaan kung ano ang pakiramdam kapag wala ka. Kapag hindi ka ginagalang ng mga tao dahil wala kang pera o kapangyarihan. Gusto kong makita mo kung sino ang mananatili sa'yo kapag wala ka ng maibibigay at malaking impluensya, Galvin. Natigilan si Galvin. Ano po, Lolo? Seryoso po ba kayo? Gusto mo pong umalis ako sa kumpanya?
Pero paano niyo po gagawin yun kung ako ang tagapagmana mo? Tagapagmana pa rin naman kita. Pero ilalayo muna kita sa mundong ito. Sinalubong ni Lolo Fidel ang kanyang mga mata at hindi natitinag bawat tingin. Mula sa araw na to, sasabihin ko sa lahat na itinatakwil kita bilang aking apo at bilang kahalili sa kumpanyang ito. Gulong-gulo ang isip ni Galvin. Hindi niya maintindihan ang gustong mangyari ng kanyang lolo. Lo, nagbibiro po ba kayo? Paano po ako mabubuhay ng ganyan? Gusto niyo pong isipin ng mga taong walang-wala ako? Na isang kabiguan lang po ako? Hindi po ba parang pagpapahiyang ginagawa niyo sa akin? Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Lolo Fidel. Hindi yun pagpapahiya, apo. Para to sa ikabubuti mo, Galvin. Kailangan mong malaman kung sino ang iyong mga tunay na kaibigan. Mga taong mananatili sa tabi mo kapag wala kang pera o katayuan na maiaalok. Nakaramdam si Galvin ng gulo sa kanyang dibdib. Hindi niya maisip na mamuhay ng walang yaman at seguridad na nakasanayan niya na. Lumaki siyang mayaman at hindi sanay sa hirap. Lumaki siya kung saan ang mga tao ay gumagalang sa kanya dahil sa dala niyang pangalan. Ngayon, hinihiling sa kanya ni Lolo Fidel na itapon ang lahat. Hindi ko po alam kung magagawa ko to, Lolo. Pag-amin ni Galvin. Hindi ko po nakasanayan ng buhay na gusto niyong maranasan ko ngayon. Nasa akin na po ang lahat simula bata pa lang po ako. Doon niyo po ako sinanay. Paano kung hindi ko po kayanin? Tumawa naman ng mapanuya ang kanyang Lolo Fidel. Kung ganon, hindi ka pala pwedeng maging tagapagmana ko. Napalunok naman siya. Hindi naman po sa ganon, Lo, pero... Tumayo ang matanda at marahang lumapit sa kanya. Galvin, para sa'yo to. Kailangan mong maranasan ng simpleng buhay. Saka mo lang talaga mauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga pinapaintindi ko sa'yo. Ginawa ko ang lahat para sa iyong kapakanan. Alam mong mahal kita, apo. At wala akong ginawang kahit na anong makakasama sa'yo. Gusto kong matutunan mo ang halaga ng pagsusumikap at kung kanino lang dapat ibigay ang respeto. Tahimik na nakaupo si Galvin. Nakikipaglaban sa kanyang emosyon. Hindi niya sigurado kung handa ba siya para roon. Ngunit sa kaibuturan niya, may bahaging naiintindihan ang matanda. Okay po, Lolo. Sa wakas ay sinabi ni Galvin. Gagawin ko po. Mamumuhay ako ng simple at sisikapin ko pong matuto. Alam ko rin po na gusto mo lang ang pinakamabuti para sa akin. Nakatayo si Galvin sa labas ng pinto ng kondo ni Janelle. Nararamdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Ilang araw siyang hindi nakatulog ng maayos. Ang ideya ng pagharap sa mundo ng walang luho ng kanyang dating buhay, tila halos hindi makatotohanan. Hindi siya sanay na ganoon. Pumayag lang talaga siya dahil may kasalanan siya sa kanyang lolo. Bukod doon, gusto niya ring tingnan kung hanggang saan siya dadalhin ng mga plano ni Lolo Fidel. Galvin? Tanong ni Janelle sa kanya at puno ng gulat ang boses. Anong nangyayari? Para kang dumaan sa bagyo. Okay ka lang? Bakit may maleta ka? Bakit dala mo ang mga gamit mo? Pumasok siya sa loob nang mas malawak nitong buksan ng pinto. Pwede ba tayong mag-usap? Iginiya siya ni Janelle sa couch. Oo naman. Anong nangyayari, babe? Tinatakot mo ako. Wala ka man lang pasabi. Saglit na nag-alinlangan si Galvin. Hindi sigurado kung paano sasabihin ang balita. Hindi pa siya nalalagay sa ganoong posisyon, kaya hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni Janelle. Kahit girlfriend niya ito, hindi niya sasabihin dito ang plano nila ni Lolo Fidel. Ngayong wala siyang mapupuntahan at mamumuhay ng wala lahat ng karangyaan, mananatili pa rin kaya si Janelle? Janelle! Tawag ni Galvin. Kailangan ko ng tulong mo, babe. Itinakwil na ako ni Lolo Fidel. Inalis niya na ako sa kumpanya. Kinuha ang mga ari-arian ko at wala nang natitira sa akin ngayon. Wala man lang akong matutuluyan. Hindi ko pa naayos at ang ibang properties ko, may hold din si Lolo. Wala akong matitirahan, Janelle. Umawang ang bibig ni Janelle. Ano? Teka, ano bang pinagsasasabi mo? Paano to magagawa ni Lolo Fidel? Hindi pwede yon. Ikaw lang naman ang apo niya, hindi ba? Hindi ka pwedeng maghirap. Matama niyang tiningnan si Janelle. Iniisip niya kung nagkamali ba siya sa paglapit sa dalaga. Hindi siya sanay sa reaksyon nito. Nakikita niyang inis, frustration at gulat.
na kahit alam niyang palabas lang yon ni Lolo Fidel, para bang nabigo niya pa rin ang kanyang girlfriend. Sa tingin ko, final ng desisyon ni Lolo, Janelle. Hindi ko alam kung mapapatawad niya ako sa pagkakataong to. Patuloy ni Galvin. Nagulo ang isang project sa company nang dahil sa akin. Nagtiwala ako sa maling tao at galit na galit si Lolo. Hindi na mapupunta sa akin ang kumpanya. Baka ibigay yun ni Lolo sa isa naming kamag-anak. Hindi ko alam. Umiling si Janelle at nanlaki ang mga mata. Hindi pwede, Galvin. Hindi to maaaring mangyari. Hindi niya magagawa yon. Makiusap ka. Suyuin mong lolo mo. Ikaw ang kahalili niya. Ilang taon kang nasa tabi niya, hindi niya ibibigay sa iba. Umigting ang mga panga ni Galvin pero sinubukan niya pa rin kumalma. Ayoko nang suyuin si Lolo Fidel. Alam kong mahirap siyang suyuin kapag galit na. Eto nang totoo, Janelle. Nilinaw niya na tapos na siya sa akin. Sinabi niya sa akin na kailangan kong matutunan kung anong pakiramdam ng mabuhay ng walang pera, nang walang ginhawa ng yaman ng aming pamilya. Kaya magsisimula ako sa scratch. Umupo si Janelle sa tabi niya, frustrated pa rin sa kanyang mga sinasabi. So, yun lang? Ganun na lang? Susuko ka na? Ganun na lang ba, Galvin? Napailing naman siya. Hindi ako sumusuko, Janelle. Itinakwil ako ni Lolo pero babangon ulit ako. Aalamin ko mga bagay-bagay. Magsisimula ako ulit. At inaasahan ko na sana nasa tabi pa rin kita, Janelle. Ayos lang naman to sa akin. Hindi, Galvin. Hindi okay sa akin at hindi kailanman magiging okay. Ayoko ng mahirap na boyfriend. Sa tingin mo ba, papayag ang parents ko kapag nalaman nila na itinakwil ka na ni Lolo Fidel? Tumayo ang dalaga at humulukip-kip. Hindi ako makapaniwala. Galvin, bumalik ka sa lolo mo. Kung pwede kang lumuhod, magmakaawa ka. Hindi ka naman niya siguro matitiis. I'm sorry. Kumuyom ang mga kamao ni Galvin. Pero hindi ko magagawa yan. May mga naging pagkakamali ako sa kumpanya pero hindi ako magmamakaawa para lang pabalikin sa akin ang karangyaan na meron ako dati. Napapikit si Janelle. So, anong balak mo ngayon? Huminga ng malalim si Galvin. Kailangan ko ng tulong mo. Wala akong ibang mapupuntahan. Pwede ba akong manatili dito kahit sandali lang? Mga 2 araw lang naman. Napalitan ng pagkalito at pagkadismaya ang ekspresyon ni Janelle. Hindi ito nakasagot agad. Nakita ni Galvin ang pag-aalinlangan sa mga mata ng dalaga. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagpakawala ito ng malalim na hininga. Sige, pero naiiritang sabi ni Janelle. Pero sana, gumawa ka pa rin ng paraan para makabalik sa inyo at magkasundo na sana kayo ng lolo mo. Hindi ko alam kung sino ka kung walang lahat ng yon. Ang kayamanan, ang status mo. Buhay mo yan, Galvin, kaya dapat nanghihinayang ka. Nadurog ang puso ni Galvin. Nabibigo sa kagustuhan ng babaeng minamahal niya. Janelle, pakiusap, huwag kang mag-alala. Ako pa rin naman to. Ako pa rin. Walang nagbago maliban sa wala na akong pera at malalampasan natin to. Basta magtiwala ka lang sa akin, okay? Ako ang bahala sa lahat. Matagal na hindi nakaimik si Janelle. Okay, fine. Hinila ni Galvin sa isang yakap ang kanyang nobya. Magiging okay din ang lahat. Malalampasan natin to ng magkasama, pangako. Samahan mo lang ako, okay? Kahit walang-wala ako ngayon, mananatili ka pa rin naman, di ba? Hindi kaagad nakasagot si Janelle, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, mahina itong nagsalita. Mananatili ako, pero huwag mong asahan na pareho pa rin. Dahil sure ako na kapag hindi kayo ulit nagkasundo ng lolo mo, mahihirapan tayong dalawa. Kailangan mong ayusin ang lahat, Galvin. Para sa'yo at para sa akin. Naintindihan mo ba? Hindi pwedeng ganito na lang. Napabuntong hininga na lang si Galvin. Nakaramdam siya ng kakaibang halo ng ginhawa at pagkabalisa. Hindi niya alam kung anong hinaharap, kung paano kikilos si Janelle sa relasyon nila ngayon. Gayunpaman, umaasa pa rin siya na mali si Lolo Fidel sa mga iniisip nito tungkol sa kanyang girlfriend. 2 araw na siyang tumira sa kondo ni Janelle. Pero nang makahanap ng simpleng apartment para sa kanyang lolo niya, lumipat na rin naman siya. Naghanap siya ng trabaho at sumubok ng mga simpleng bagay. Sinusubukan niya pa rin umangkop sa buhay na pinilit sa kanya ng kanyang Lolo Fidel. Sa kabila ng pagkabalisa at pagkalito, hindi kayang magalit ni Galvin sa kanyang lolo.
Habang papalapit ang anniversary nila ni Janelle, wala siyang maibibigay katulad ng nakasanayan nilang dalawa noon. Kaya simpleng dinner date na lang sa kondo nito ang kanyang naisip. Si Galvin ang mismong nagluto at nag-set up ng lamesa. Nang marinig niyang pagbukas ng pinto, malawak siyang napangiti. Pero parang tumigil sa pagtibok ang kanyang puso nang makita ang senaryong papalapit sa kanya. Wait lang, mahinang sabi ni Janelle. Tumugon naman ang binatang kasama nito. Wait, hindi ko na kayang maghintay pa. Ang tagal-tagal ko nang gustong mangyari to, Janelle. Naroon sa harap si Janelle, mapusok na nakikipagpalitan ng halik sa kasama nitong lalaki. At mukhang hindi pa napapansin na nandoon siya. Natigilan si Galvin sa gulat. Parang gumuho ang mundo niya sa mga sandaling yon. Si Janelle ay nasa bisig ng kaibigan niyang traidor pala. Habang nasa buhok naman ito ang mga kamay ng dalaga. Malakas na binato ni Galvin ang bote ng red wine sa pader. Nagulat ang dalawa at mabilis na tumigil. Galvin? Anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Janelle. Janelle! Nag-crack ang boses ni Galvin sa sobrang lakas ng sigaw niya. Hinilan niyang lalaki palayo sa dalaga. Malakas niya itong sinapak sa muka. Walang hiya ka, Lance. Kaibigan kita. Tapos gagawin mo lang pala sa akin to. Inahas mo ang girlfriend ko. Sumagot naman si Lance. Anong inahas? Akala ko wala na kayo. Mas lalo niya itong sinapak. Pwes, ipapamukha ko sa'yo. Mangahagaw ka. Galvin, ano ba? Tama na. Bulalas ni Janelle at pilit siyang pinipigilan. Lance, tumayo ka na dyan. Umalis ka muna. Mag-uusap lang kami ni Galvin. Masama ang tingin ni Galvin nang umalis ang binata. Nang sila na lang dalawa ni Janelle, mariin niya naman itong tiningnan. Hindi ito mukhang humihingi ng tawad. Galvin, please, mag-usap tayo. Hindi pwedeng basta ka nalang mananapak ng ganon. Paano hindi ako mananapak kung nakita kong hinahalikan ka? At anong sinasabi niya? Ano, pinagkakalat mo na hindi mo na ako boyfriend? Puno ng hinanakit at galit na sunod-sunod na tanong ni Galvin. At ano to? Bakit mo to ginagawa sa akin, Janelle? Huminga ng malalim ang dalaga. Galvin, sa tingin ko, oras na para tapusin natin tong dalawa. Wala na namang patutunguhan ang relasyon natin. Parang tumagilid ang mundo ni Galvin. Ano? Bakit? Dahil sa kanya? Anong walang patutunguhan? Okay naman tayo ah. Hindi nagpatinag si Janelle. Akala mo lang pero hindi. Simula nang itakwil ka, never na tayong naging okay. Nagiging practical lang ako dito. Hindi ko kayang makasamang taong walang-wala. Dati nasa iyo pang lahat. Pera, status, future. Pero ngayon, isa ka lang lalaki na walang kahit na ano. Hindi ako mabubuhay sa ganitong paraan, Galvin. Hindi kita kayang ipagmalaki. Kailangan ko ng taong makakapagbigay sa akin ng pangalan at hindi mo na magagawa yon. Mapaklang tumawa si Galvin. Mas lalo nang nagiging malinaw sa kanya ang mga sinasabi ni Lolo Fidel noon. Hindi niya naisip yon. Hindi siya mahal ni Janelle kung hindi siya si Galvin na mayaman, tagapagmana at kinikilala ng lahat. Mas lalo niyang napagtantong napakababaw pala talaga ng pagmamahal ng dalaga para sa kanya. So, that's it? Tanong niya at bigong-bigo sa kanyang girlfriend. Iiwan mo ako dahil hindi na ako mayaman. Ang babaw pala ng pagmamahal mo kung ganun. Mukhang kaya kang bilhin ng pera. Nakakaawa ka. Hindi agad nakasagot si Janelle. Minahal kita, Galvin. Pero hindi ko kayang magmahal ng lalaking walang-wala. Mas deserve ko ang higit pa dito. Deserve ko na lalaking kayang ibigay lahat ng gusto ko. Paano mo gagawin yan kung naghihirap ka? Anong gusto mo? Ako pang bumuhay sa'yo? Napalunok ng mariin si Galvin. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. All this time, naniniwala siyang mahal siya ni Janelle sa kung ano siya at hindi sa kung ano ang kaya niyang ibigay rito. Nararamdaman niya naman pero nagbubulag-bulagan pa rin siya. Ngunit ngayon, nakita niya na ang katotohanan. Nagkamali ako. Mariin niyang bulong. Tama si Lolo Fidel. Hindi ikaw ang babaeng inakala ko. Tumaas ang isang kilay ni Janelle. Halatang hindi nabigla sa sinabi niya. I'm sorry, Galvin. Umalis ka na lang sa kondo ko. Mag-break na tayo. Huwag ka na rin sanang bumalik dito. Mabilis siyang lumabas ng kondo ni Janelle. Ang babaeng minahal niya.
Ang babaeng pinaghirapan niyang patunayan ng kanyang sarili, ngayon ang nagtutulak sa kanya palayo dahil wala na siyang pera. Tuluyan ang bumagsak ang mga luhang kanina niya pang pinipigilan. Hindi na dapat siya nagbulag-bulagan pa. Masyado nga siyang mabait, kaya ganoon din siya kadaling saktan ng mga taong labis niyang pinagkatiwalaan. Sir, napatawag po kayo. Saad ng sekretary niya na nakakaalam din ng plano nila ni Lolo Fidel. Sir, kung hihingi po kayo ng pera para sa expenses ninyo, I'm sorry to say pero hindi po pumayag si Sir Fidel. Kailangan niyo raw po paghirapan. Umigting ang panga ni Galvin. Alam ko pero hindi yun ang concern ko. Gusto ko sanang gumawa ka ng trabaho para sa akin. Babawi ako sa'yo kapag nakabalik na ako. Sige po sir, ano po ba yon? Tanong ng sekretarya niya. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Alam kong magaling ka dito. Pero maghanap ka ng kahit anong butas sa pamilya at negosyo ni na Lance Hidalgo at Janelle Cuangco. Excuse me sir, Janelle Cuangco po? Your girlfriend? Nagtatakang tanong ng secretary. Ex-girlfriend. Mariing sabi ni Galvin. Kung wala kang makitang butas, kailangan na magkaroon ako ng share sa mga negosyo nila. Aasikasuhin ko kapag nakabalik na ako sa kumpanya. At sa atin na lang munang dalawa to. Huwag na sanang makalabas pa kay Lolo. Sumagot naman agad ang kanyang secretary. Masusunod po sir. Nang maibaba ni Galvin ang tawag, napabuntong hininga na lang siya. Ayaw niya nang maging mabait. Baka nga tama ang kanyang Lolo Fidel na hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan niyang ipakita sa lahat na malambot ang puso niya. Inayos ni Galvin ang kanyang itim na vest at puting polo. Maya-maya ay tinawag na silang mga waiter para mag-serve ng mga pagkain sa mayayamang bisita sa party. Punta na kayong lahat sa kitchen. Okay ng mga appetizers. Utos ng boss ni Galvin. Mabilis naman siyang kumilos at kinuha ang mga tray. Nang makapasok si Galvin, alam niyang kabilang siya sa mundong yon. Gayunpaman, nandoon siya at haharap bilang simpleng tao. Hindi naman niya sinasadyang doon magtrabaho. Nagulat na lang din siya na magsiserve naman sila sa malaking event ng mga mayayaman. Walang choice si Galvin kundi ang simpleng trabaho. Ang kanyang mga araw ng karangyaan ay tapos na at ngayon kailangan niya ng mabuhay. Yun ang gusto ni Lolo Fidel kaya susundin niya. Natigilan siya ng makasalubong si Janelle. Napairap ito at tumabi na sa mga magulang. Nakita rin siya ng mga magulang ng dalaga. Bakas ang pagkairita at pagkadismaya. Talaga bang hindi ka na pababalikin ng lolo mo sa company niyo, Galvin? Tanong ng ama ni Janelle. Pinilit niya pa rin maging magalang. Hindi ko po alam. Pero hindi na naman po mahalaga sa akin yon. Kontento na po ako sa buhay ko ngayon. Mapanuyang tumawa ang ginang. Kontento saan? Na maging waiter? Mabuti na lang, hiniwalayan ka na ng anak namin. Ganyan ka pala, nakokontento lang sa pagiging hamak na waiter. Napakunot ang kanyang noo. Hamak? Hamak na waiter lang? Ano pong masama sa pagiging waiter? Nagrabyado po ba kayo? Masamang gawain po ba to? Hindi naman po siguro tamang tawagin ganun ang ginagawa ko. Napailing naman ang ama ni Janelle. Yabang pa rin ang lalaking to. Akala niya siguro, siya pa rin ang tagapagmana ng business empire ng lolo niya. Mom, Dad, hayaan niyo na lang po siya. Pairap na lumingon sa kanya si Janelle. Pwede ba? Umalis ka na rito. Baka sabihin pa ng mga tao, tayo pa ring dalawa. Ayokong ma-associate sa isang waiter na katulad mo. Humigpit ang hawak ni Galvin sa tray bago tinalikuran ng mga ito. Mukhang alam niya na kung kanino nagmana si Janelle. Kung dati, nang malaman ng mga ito na magkasintahan sila ng dalaga, todo puri sa kanya at halos ibugaw na si Janelle. Pero ngayong walang-wala na si Galvin, lumabas din ang tunay na budhi ng mga ito. Nagpatuloy na lang siya sa pagsiserve ng mga drinks. Habang umiikot siya, nakita niya ang mga pamilyar na mukha ng mga bisita. Mga taong kilala niya sa loob ng maraming taon. Mga taong minsang sinalubong siya ng mga ngiti, tawa at papuri. Ngayon, tila hindi na siya kilala. Pinagbubulungan pa na parabang hindi niya naririnig. Sayang, pogi pa naman, sabi ng isang babae patungkol sa kanya. Kaso, poor na siya so ayoko na sa kanya. Ayokong maghirap kasama siya, no? Natigilan lang siya sa pakikinig nang may lumapit sa kanyang lalaki na may malaking eyeglasses. Kilala niya si Paul, ang binata kasi ang tampulan ng tukso noon ng kanyang mga kaibigan. Pahingi ng juice. Ayoko kasi ng wine.
Mahinang sabi ni Paul. Ngumiti naman si Galvin. Sige, ikukuha kita. Pero bago pa siya makaalis, may mga humarang na sa kanya. Kumunot ang noon niya nang makita ang mga kaibigan niya noon. Akala namin, namamalikmata kami pero ikaw pala talaga yan. Natatawang sabi ni Eddie at tinapik-tapik pa ang vest niya. Tinanggal niya naman ang kamay nito sa kanya. Huwag mo akong hawakan ng ganyan. Wala akong planong makipagtalo sa'yo. Mapanuyang tumawa si Eddie kasama ang ibang dati niya ring mga kaibigan. Mayabang pa rin. Akala mo kung sinong hari pa rin. Nagtsatsaga lang kami sa'yo noon dahil takot ang parents namin na banggain ang lolo mo. Pero sa totoo lang, ayaw naman talaga namin sa'yo. Boring ka na nga, utu-utu ka pa. Bagay kayo ng loser na yan na si Paul. Dapat kayo ang magsasama kaso napakinabangan ka namin. Kaya nagtsaga na rin kami sa'yo, Galvin. Kumuyom ang mga kamao ni Galvin. Hindi siya mapanakit na klase ng tao. Palagi siyang kalmado at hindi nag-iisip ng masama sa kapwa. Pero sa pagkakataong yon, parang gusto niya nang ihampas kay Eddie ang tray na hawak niya. Gayunpaman, nagpigil siya dahil para kay Galvin, trabaho pa rin yon na kailangan niyang panindigan. Napansin na rin ng ilang bisita si Galvin. May mga bulungan na sinundan ng tawanan habang nakikilala na talaga siya. Sinimula na siyang kutyain. Kahiya-hiya dapat yon pero para sa kanya hindi. Nakikita ni Galvin kung sino ang mga taong pinagkatiwalaan niya. Tingnan niyo siya oh! Sabi ng isang babae. Hindi ba si Galvin Montenegro yan? Akala ko tagapagmana siya ng business empire nila. Bakit waiter siya ngayon? Ang isa pang lalaki ay tumawa at halatang natutuwa sa akala ng mga ito ay sinapit niya. Hindi na pagkakatiwalaan ng mga tao yan. Mahalaga ang pagiging Montenegro niya pero itinapon niya lang. Natigilan si Galvin. Namumula ang mukha niya hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa galit sa mga taong madaling manghamak ng kapwa. Napapikit si Galvin nang sabuyan siya ni Eddie ng champagne. Nagtawanan ang mga panauhin sa kanilang paligid. Iniisip niyang totoo ang lahat ng yon, na paano nga kung naging mahirap siya. Ganoon pala ang matatanggap niya sa mga taong pinakitaan niya ng kabaitan. Pakiramdam ni Galvin ay maliit siya at hindi gaanong mahalaga. Sandali siyang nakatayo doon, pilit sinisiksik sa utak na marahas pala ang mundo sa mga taong walang narating sa buhay. Tinalikuran niyang mga ito at pumunta na sa kitchen. Tinanong pa siya ng mga katrabaho niya kung ano ang nangyari pero hindi na siya sumagot. Kaso, nang boss niya nang nagtatanong, nagpipigil lang siya ng galit. Ano ba yon? Hindi mo ba talaga sasabihin kung anong nangyari? Galit na tanong ng boss niya. Bago ka pa lang, problema na agad ang dala mo. Kapag naka-apekto to sa client ko, lagot ka sa akin ah. Bigyan niyo pa po ako ng chance, ma'am. Pakiusap ni Galvin. Pero umiling ito. Hindi! Tanggal ka na? Buisit ka, nakakaperwisyo ka. Kabago-bago mo lang eh. Napabuntong hininga na lang si Galvin. Maghahanap na lang siguro siya ng ibang trabaho. Habang nasa banyo at nag-aayos si Galvin ng sarili sa salamin, biglang pumasok si Paul. Narinig ko, tinanggal ka sa trabaho. Hindi ba nakatapos ka naman? Bakit hindi ka maghanap ng maayos na trabaho? Tipid lang nang umiti si Galvin. May mga dahilan lang ako. Parang nag-aalangan pang nagsalita si Paul. Kung gusto mo lang naman, pwede ka sa company namin. Sasabihin ko ang mga magulang ko. Lumawak na ang ngiti ni Galvin. Hindi inaasahan na kay Paul maririnig iyon. Sa taong hindi niya lubos maisip na gustong tumulong. Ngayong walang-wala siya, ito ang lumapit at nag-alok pa ng tulong. Mahina siyang tumawa. Salamat pero wag na. Kaya ko naman ng sarili ko. Mahirap na ako. Pero pwede ba tayong maging magkaibigan? Medyo natawa rin si Paul. Ha? Oo, sige. Basta hindi mo kaibigan si Eddie, ayos lang sa akin. Nang pauwi na si Galvin, tumunog ang kanyang cellphone. Hinugot niya yon. Nakita nag-flash sa screen ang pangalan ng kanyang lolo Fidel. Mabilis niya yung sinagot. Galvin! Ang boses ng kanyang lolo ay nagmula sa cellphone, mahina at seryoso. Nakita ko ang nangyari. Nakita kong pinahiya ka nila. Kumusta ka na? Medyo natawa si Galvin. Kahit pinapahirapan siya nito, hindi pa rin ito mapigilang mag-alala bilang lolo. Kaya kahit kung ano-anong iniisip ni Lolo Fidel, kailanman hindi siya sumuway. Naayos lang po ako, Lolo. Nakangiting sabi ni Galvin. Natanggal lang po ako sa trabaho. Akala ko po ba
hahayaan niyo po akong mamuhay ng simple. Pero hindi kasama sa simpleng buhay ang hindi mag-alala sa'yo, Apo. Lolo mo pa rin ako. Ipadala mo sa akin ang listahan ng mga namahiya sa'yo at lagot sila sa akin lahat. Lumambot ang tono ni Lolo Fidel, ngunit may matatag na determinasyon sa mga salita. Anong sinabi ko sa'yo? Hindi ba tama ako? Pero pera mo lang at yaman ang gusto nila, Galvin. Sana natuto ka na ngayon. Tumango si Galvin at puno ng realisasyon ng boses. Opo, Lolo. Natutunan ko na. Bakit po kaya ganun sila, no? Wala naman po akong natatandang ginawang masama sa kanila. Kahit minsan, hindi ko rin po ipinagmayabang ang mga bagay na meron ako. Hanggat maaari, pinapakita ko po sa kanila. Pinaparamdam ko na pantay-pantay lang po kaming lahat. Kahit kaninong tao, hindi ko po pinaramdam yon. Kaya bakit ngayon ganito po? Napabuntong hininga naman si Lolo Fidel. Apo, hindi mo hawak ang isip ng bawat tao. Lahat tayo may kanya-kanyang personalidad at tingin sa ibang tao. Kaya ang palagi ko nalang paalala sa'yo, mag-ingat ka sa mga nakakasalamuha mo na hindi mo dapat ibigay ng buo ang tiwala mo, Galvin. Noon pa man ay gusto kong makita mo ang katotohanan para maunawaan mo ang totoong mundo. Halika nga rito, Apo. Iyayakapin ka ng lolo. Mahinang tumawa si Galvin. Lo, hindi na po ako bata. Miss nyo lang po ako siguro dyan sa mansyon. Uuwi rin naman po ako. Umuwi ka na. Mukhang natuto ka na naman. Ipamukha mo na sa lahat ang tinapakan nila. Sambit ng kanyang Lolo Fidel. Gagantihan na natin ang mga nagmamaliit sa'yo. Nagpatuloy si Galvin sa paglalakad. Ako na po ang bahala sa pagbalik ko. Sa ginawa pa lang nila kanina, alam ko pong sila nang napahiya. Pinahiya po nilang mga sarili nila dahil mapagpanggap silang mga tao. Saka hindi na po muna ako uuwi. Gusto ko pa pong makitang mundong tolo. Parang mas marami pa po akong madidiskubre. Bigla niyang naisip si Paul. Baka ganoon talagang gusto ng Diyos. Mas nakikilala ni Galvin ang mga tao sa kanyang paligid. Nalalaman niya kung sino ang totoo at sino ang hindi. Muli siyang napangiti. Oras na po para lumago ako sa ibang environment. Para makahanap po ng sarili kong paraan para makasurvive. Ayoko na pong mag-aksaya ng oras sa mga taong sinamahan ko noon. Natahimik sandali si Lolo Fidel. Sigurado ka ba, Galvin? Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy sa landas na to? Ang mamuhay ng simple lang? Pwede ka nang bumalik anytime. Huminga ng malalim si Galvin. Opo, Lolo. Gusto ko pa pong matuto. Ipinagmamalaki kita, Galvin. Sabi ni Lolo Fidel. Sigurado akong hindi ako magkakamali na ipagkatiwala sa iyong kumpanya sa hinaharap. Mas lalo mo akong pinapahanga, Apo. Ibinaba ni Galvin ang cellphone nang matapos ang tawag. Sa pagkakataong yon, hindi naman siya nakakaramdam ng kahihiyan o pagiging talunan. Para sa kanya, bahagi lang yon ng mga katotohanan na kailangan niyang malaman. Nagpatuloy na nga si Galvin sa paglalakad pa uwi, pero natigilan siya nang biglang makita ang isang nakaputing babae. Nasa ilalim ito ng ilaw ng poste na kumukuti-kutitap. Nakatayo roon at mahaba ang buhok. Hindi niya rin makita ang mukha dahil nakayuko ito at may bangs. Biglang humikbi ang babae. Mga walang hiya. Kunin ka na sana ni Lord. Pinapahirapan mong buhay ko. Bahagyang napaatras si Galvin nang mas lalong lumakas ang iyak nito. Mukhang may multo pa yatang humihiling na mawala na siya sa mundo. Hindi naniniwala si Galvin sa mga superstition. Pero ngayong parang nakakita siya ng multo, naisip niyang bukas ang kanyang third eye. May third eye ako? Nakakakita ko ng multo? Natatarantang tinakpan ni Galvin ang noo. Marahang tumunghay ang umiiyak na dalaga sa kanya. Tulong naman! Napasigaw si Galvin at mabilis na napaatras. Multo? Kumunot ang noo ng dalaga na punong-puno ng itim na luha ang mukha. Ha? Multo? Nasaan? Sa pag-atras ni Galvin at sa sobrang takot na rin, hindi niya napansin na may mga basura pala sa likod. Napahiga siya roon. Sobrang baho pa. Kaso, bago pa makatayo si Galvin, mabilis na sumugod sa kanya ang multo. Kaso may pagkaengot ang multo. Napatid ito ng malaking bato kaya bumagsak sa kanya. Napadaing si Galvin nang matamaan ng tuhod nito ang maselang bahagi ng katawan. Aray! Daing ni Galvin at namilipit sa sakit. Bigla namang tumayo ang dalaga. Hala! Nabasa ko yatang jingle bells mo.
Napapikit sa inis si Galvin. Sa kanya napagtanto na tao palang dalaga. Talagang mukha lang multo dahil umiiyak sa dilim. Hoy, magsalita ka. Mamamatay ka na ba o pati future generation mo na tuhod ko na? Tanong pa nito sa kanya. Napamulat si Galvin. Tiningnan niya ang dalagang umiiyak at sumisinghot-singhot pa. Parang pamilyar ka sa akin. Ha? Paanong pamilyar ako? Sa pag-atsing nito, tumulo ang sipon at tumalsik pang laway. Normal naman yon, hindi huhusgahan ni Galvin. Pero ang hindi niya matanggap, tumalsik ang sipon nito sa kanyang baba. Hala, sorry. Natatarantang sabi ng dalaga at pinunasan ng sipon sa mukha niya. Humilata na lang si Galvin doon at natulala na. Nasipa mo na nga ang jingle bells ko. Natuluan mo pa ako ng sipon mong yellow. Anong yellow? Mustard yellow yon, sabi pa ng dalaga. Hindi makapaniwalang tumawa si Galvin. Wow, may mustard pa. Mahina nitong tinapik ang braso niya. Sorry na, halika na, tumayo ka na dyan, mabaho ka na. Kaya mo bang tumayo? Tumango naman si Galvin. Inalalayan naman siya ng dalaga. Kahit maliit, pinipilit pa rin siyang matulungan. Nang makaupo sila malapit sa waiting shed, saka lang niya napansin na wala na ang isang sandals nito. Nasaan ang isang sandal mo? Tanong niya rito. Tumingin naman ang dalaga sa kanya. Ha? Hindi ko alam. Siguro nawala ko. Pasensya ka na kanina. Natakot kita. Ako si Chloe. Anong pangalan mo? Galvin. Sabi niya at medyo nadidiri sa mga kumapit na basura sa kanya. Magpupunas na sana siya gamit ang panyo, pero nang makita niyang mukha ni Chloe na may mga itim na luha, ibinigay niya na lang dito ang panyo. Magpunas ka. Kaya kita napagkamalang multo dahil dyan sa itsura mo. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Galvin. Hindi agad nakasagot si Chloe na abala sa pagpupunas ng mukha. Ano lang, may nang-snatch kasi sa akin. Wala akong pera pa uwi. Baka pwede mo akong pahiramin. Ibabalik ko na lang sa'yo bukas. Saan bang bahay mo? Diyan lang oh. Tinuro niya ang apartment malapit sa pangalawang kanto. Gusto mong pumasok? Saglit namang nag-alinlangan si Chloe. Ayoko. Lalaki ka saka hindi naman kita sobrang kilala. Okay, pero pahihiramin kita ng shirt. Ang dumi ng damit mo. Pahihiramin na rin kita ng tsinelas. Nakangiting sabi ni Galvin. Gusto mo ba i-book na lang kita ng sasakyan? Wag na, mahal yun. Mag-jeep na lang ako. Sambit pa ni Chloe. Maya-maya'y nagkatitigan sila. Parehong tumapat sa liwanag ang mga mukha nila. Pareho silang nagkagulatan nang makita ang mukha ng isa't isa. Ikaw ang sumampal sa akin sa train station. Bulalas ni Galvin. Nanlaki naman ang mga mata ni Chloe. Ikaw ang kumuha ng first kiss ko? Pareho silang hindi makapaniwala. Nang muli silang magkatinginan, pareho silang malakas na tumawa. Hindi nila inaasahan pareho ang mga nakakatawang kaganapan ng tadhana sa kanila. Halika na sa bahay, sabi ni Galvin at medyo paika-ika pang tumayo. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita gagawa ng masama. Tinuhod mo na nga ako. Isa pa, hindi naman ako ganyang klase ng lalaki. Halika na para makapagpalit ka na rin ng damit. Ang dungis mo na. Napabuntong hininga na lang si Chloe. Sige, tara na. Wala rin naman akong mapupuntahan ngayon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Galvin. Wala kang uuwian? Umiling si Chloe. Wala, pero wag mo nang itanong. Ako nang bahala kung saan ako maghahanap ng matutuluyan. May kaibigan naman akong mapupuntahan. Tumango-tango naman siya. Sige. Halika na muna. Pakakainin na rin kita. Para naman may lakas ka sa pag-uwi mo. Para kang dumaan sa bagyo. Napangiti naman si Chloe. Salamat. Yun na nga ang ginawa nila ng dalaga. Pinahiram niya ito ng pera at damit. Pinagluto niya rin ng makakaing pagkain. Nang ipapahatid niya na, tinawagan na lang ni Galvin ang family driver nila. Mas mapapanatag siya kung mapagkakatiwalaan ang maghahatid sa dalaga. Salamat sa pagkain, nakangiting sabi ni Chloe. May pabaon ka pa. Sumilay din ang ngiti sa mga labi ni Galvin. Sige lang, mag-ingat ka. Tumango naman si Chloe. Oo, bukas babalik ako rito.
Babayaran ko ang utang ko sa'yo, saka ibabalik ko na rin ang t-shirt mo. Umiling naman agad si Galvin. Hindi na, okay lang. Hindi mo na kailangang bayaran. Sa'yo na lang din ang t-shirt ko. Kahit huwag mo nang ibalik. Hindi. Giit pa ni Chloe. Ibabalik ko. Ayaw ko rin na may naiiwang utang sa ibang tao. Sige na, aalis na ako. Bye. Salamat ulit. Pinagmasdan lang ni Galvin na sumakay si Chloe ng sasakyan. Nagkatingin na naman sila ni Mang Jose. Tumango naman ito. Tanda na ihahatid ng maayos ang dalaga. Bumalik na siya sa loob ng apartment. Nangingiti si Galvin habang naghuhugas ng mga pinagkainan nila. Ilang sandali pa, bigla na lang siyang napahalakhak. Ang epic palagi ng pagkikita naming dalawa. Mahinang sabi ni Galvin. Nasa kalagitnaan siya ng pagtawa nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kumunot ang noo niya nang makitang tumatawag si Lolo Fidel. Lo, bakit napatawag po kayo ulit? Tanong ni Galvin sabay tingin sa orasan. Lo, 1:00 na po ng umaga. Bakit gising pa po kayo? Ano pong ginagawa nyo? Dapat nagpapahinga na po kayo. Apo, paano hindi ako magigising? Bigla mong inabala si Jose. Sino na naman ang babaeng kinahuhumalingan mo? Baka mamaya, isang Janelle na naman yan. Ayoko nang masaktan ng apo ko. Sabi pa ni Lolo Fidel. Napapailing si Galvin habang tumatawa. Ang lakas naman ng antena mo po sa chismis. Wala lang po yun. May tinulungan lang po akong babae. Pero hindi pa rin natitinag ang kakulitan ng kanyang lolo. Hindi raw. Sabi ni Jose, kilala mo raw. Kumikinang ang mga mata mo apo kapag kausap siya. Iyon ang sabi niya sa akin. Mas lalo siyang natawa. Lo, ang OA niyo pong dalawa, hindi po ganon. Parang estranghero lang po kami sa isa't isa. 2 beses lang po kami nagkita. Ngayon ko lang din po nalaman ang pangalan niya. At ano pong kumikinang? Fake news po yung si Mang Jose. Narinig niya naman ang ungot ni Lolo Fidel. Hindi ako naniniwalang fake news ang sinasabi sa akin ni Jose. Ngayon pa nga lang na napag-usapan natin, bawat salita mo, natatawa ka na at para kang nakangiti. Kahit hindi kita nakikita, alam kong may ngiti dyan sa mga labi mo. Napapikit si Galvin at hindi na makayanan ng halakhak. Lo, itulog niyo na lang po yan kesa pagchismisan niyo pa po ako ni Mang Jose. Mga matatanda na po kayo, baka nakakalimutan niyo po. Pero hindi pa rin talaga natitinag si Lolo Fidel. Hindi, malakas ang pakiramdam namin ni Jose. Kikilalanin ko ang babaeng yan. Gusto kong makasigurado na hindi ka na masasaktan at maloloko ng mga babaeng oportunista. Napailing si Galvin. Huwag po kayong ganyan. Baka matakot niyo po si Chloe. Kayo talaga, masyado po kayong ma-issue. Magsitulog na po kayo. Todo pangungulit pa si Lolo Fidel na tipong gusto na rin siyang pauwiin sa mansyon para lang makapagkwento siya sa babaeng pinahatid niya kay Mang Jose. Natawa na lang siya nang makatulugan na lang ni Lolo Fidel ang pakikipag-usap sa kanya. Kinabukasan, dahil walang trabaho, naglinis na muna si Galvin sa buong apartment. Bukas na lang siya maghahanap ng trabaho. May budget pa naman siya kahit humiram ng pera sa kanya si Chloe. Tao po! Tao po! Bulalas ng tao mula sa labas ng pinto. Nang buksan niya yon, napangiti siya kaagad. Ikaw pala, Chloe. Ngumiti naman ito at may dalang bag na malaki. Magbabayad na ako ng utang, saka pinagluto din kita ng ulam. Ayaw ko namang ibalik ang Tupperware sa'yo na walang laman. Bicol Express yan. Recipe ko yan. Hindi masyadong sumisipa ang anghang pero masarap. Mahina naman siyang tumawa. Halika, pasok ka muna. Kumain na tayo. Mabuti na lang nagdala ka ng ulam. Hindi pa ako nakakapagluto. Pumasok naman agad si Chloe at hingal na umupo sa sofa. Kapagod? Ang init sa labas? Ano ba yung dala mo? Una nating pagkikita, may dala ka rin ganyan. Sabi ni Galvin habang naghahain ng pagkain. Tumingin sa kanya si Chloe. Ha, ito ba? Paninda to ng kaibigan ko kung saan ako nakikituloy. Tinutulungan ko siyang magbenta nito habang wala pa akong trabaho. Tambay lang sa bangketa, ganon. Pero tinatakbo ko kapag may nanghuhuli. Maghahanap pa rin kasi ako ng trabaho kaya ganito muna. Ayoko namang maging pabigat sa kaibigan ko. Libreng tirahan na nga, palamunin pa. Ang kapal na ng mukha ko nun.
Gusto mong bumili? Mga anik-anik to. Baka may pwede sa'yo. Lumapit muli si Galvin sa dalaga. Abala na ito sa paglalabas ng mga paninda. Mahina siyang tumawa nang makita yon na karamihan puro gamit pang babae. Maya-maya, may nakita itong brief. Eto. Pwede yan. Pwede sa'yo. Sabi ni Chloe at hindi man lang naiilang na ibinuka sa kanya. Saka ito, boxer. Puro hearts ang design at saka may zipper din. Meron din itong see-through na brief. Gusto mo ba? Napatikim naman si Galvin at medyo nahihiya na. Sige, bibilihin ko pero hindi ko susuotin. Mabilis na bumaha ang pagtataka sa mukha ni Chloe. Bakit naman? Ang ganda kaya. Tapos quality pang tela. Saka hindi rin mainit. Kinuha niya agad sa kamay nito ang mga inaalok na paninda. Oo na, bibilhin ko na. Mamaya ko babayaran. Inihagis niya agad ang mga yun sa loob ng kwarto. Inosenteng-inosente ang dalaga, ni hindi man lang naiilang sa mga panindang inaalok sa kanya. Nang makalabas si Galvin, nagsimula na rin naman silang kumain. Saan ka maghahanap ng trabaho? Tanong ni Galvin. Actually, nawalan din ako ng trabaho. Gusto mo, sabay na tayong maghanap? Tumango agad si Chloe. Sige. Bahala ko sana mag-apply sa bagong bukas na mall dyan. Kailangan nila ng cashier saka bagger sa grocery store. Baka pwede tayo. May mga requirements ka na ba? Tumango naman si Galvin. Oo, palagi naman akong ready. Napangiti ang dalaga. Mabuti naman, bukas maghanap tayong dalawa. Pero pagkatapos ko rito, pupunta ako mamaya sa palengke. Magbebenta muna ako sa bangketa. Kailangan makabenta ako. Hina kasi ng benta ng kaibigan ko, naawa na ako. Pero kapag ako nagkatrabaho, ako naman ang magpapalamon sa kanya. Mahina siyang tumawa. Close na close kayo ng kaibigan mo. Nasaan na bang pamilya mo? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Chloe. Wala. Naglayas ako. Kumunot ang noo ni Galvin. Naglayas? Bakit ka naman naglayas? Tumawa lang si Chloe at pinuno ng pagkain ng bibig. Huwag mo nang tanungin. Mahabang kwento. Nakakapagod lang magkwento. Hindi na nangulit pa si Galvin. Mataman niya na lang tiningnan si Chloe. Gusto niya itong makilala, pero ayaw niya rin namang makialam pa sa mas personal na buhay nito. Lalo pat iilang araw pa lang naman silang magkakilala. Gayunpaman, ang pagiging misteryosa nito, mas lalong nagtutulak kay Galvin para gustuhin pang mas makilala si Chloe. Pagkatapos ng tanghalian, sinamahan niya na nga ito sa pagbebenta sa bangketa. Natatawa na lang si Galvin dahil talagang magaling mambola ng mamimili si Chloe. Kahit hindi pangangailangan ng mga paninda nito, mapapabili talagang dumadaan. Sigurado ka ba? Masiseksihan ang asawa ko rito kapag sinuot ko? Tanong ng babae kay Chloe. Nanlaki naman ang mga mata ni Chloe at ngiti-ngiti sa ginang. Opo ma'am, baka makailang round po kayo. Bilhin nyo na po ma'am. Murang-mura na po yan sa 350. Tumaas ang mga kilay nito. Sige na nga, bibilhin ko. Kapag ito hindi ginanahan ng asawa ko, ibabalik ko ha. Napailing naman si Chloe. Hindi nyo na po ibabalik yan dahil sure po ako babalik ang sigla ng labing-labi nyo ng mister mo. Humalakak naman si Galvin. Nang makaalis ang customer, tuwang-tuwa namang binilang ni Chloe ang mga kinita. Maliit na halaga lang yon, pero masayang-masaya na ito. Subalit ang malaman na ginagawa nito yon para sa kaibigan, bahagyang nagpatingkad sa tingin niya sa dalaga. Paano kapag hindi naging effective ang pambobola mo? Tanong ni Galvin rito. Paano kung bumalik yung ali kanina at ibalik ang paninda mo? Hindi ba no refund ka? Ngumisi naman si Chloe. Hindi na rin naman kasi ako rito magtitinda. Kapag paulit-ulit na, baka mahuli na ako. Hanapin niya man ako, hindi niya ako makikita. Saka kapag nakahanap ako ng trabaho, mas lalo na hindi ba? Saka, ang ano niya naman kung ibabalik pa? Nagamit na nilay ng asawa niya. Paano ko yun ibibenta ulit? Napahalakak naman si Galvin. Natigil lang yun nang makita niya si Lolo Fidel. Talagang nakadisguise pa. May tungkod, lumang damit, at butas na jersey shorts. Nanlaki ang mga mata ni Galvin. Lo! Pero hindi siya pinansin ng kanyang lolo. Sa halip, dumiretso ito kay Chloe. Neng, baka naman
pwedeng makalimos sa'yo. Gusto ko lang pambili ng pagkain. Nalaglag naman ang panga ni Galvin. Magsasalita na sana siya pero pasimple siyang hinampas ng tungkod ni Lolo Fidel. Ha? Wait lang, Lo. Napakamot si Chloe sa ulo at tiningnan ang perang kinita niya. Hindi po kasi sa akin to. Wala po akong pera, kababayad ko lang po ng utang. Sige na, Neng. Parang awa mo na. Gutom na ako. Sabi pa ni Lolo Fidel. Tumaas ang isang kilay ni Galvin. Isang multi-billionaire at isang business tycoon biglang namamalimos sa kalsada. Iba rin talaga ang kanyang Lolo Fidel. Ang dami-daming gimmick sa buhay. Bakas pa rin ang awa sa mukha ni Chloe. Sige na nga po, Lo. Sige, kakain na po kasi kami. Sama na lang po kayo sa amin. Mabilis naman siyang napailing. Chloe, wag mo na tong tulungan. Mukha namang malusog na matanda to. Gusto niyang sabihing makikichismis lang ang lolo niya. Pero nang sinamaan na siya ng tingin ni Lolo Fidel, hindi na nakaangal si Galvin. Hindi naman lahat ng mukhang malusog, okay na Galvin. Inalalayan pa ng dalaga si Lolo Fidel. Halina po kayo. Maupo po muna kayo rito. Magliligpit lang po kami ni Galvin ng mga paninda ko. Ay, may manghuhuli. Marami nang nataranta. Nagtatakbuhan na rin ang ibang vendor. Hindi naman nila malaman ni Chloe ang gagawin. Gulong-gulo na ang dalaga, kaya tutulungan na sana niya. Pero ang Lolo Fidel niyang nagpanggapang mabagal ng maglakad. Yon at ito na mismo ang tumulak sa lalagyan ng mga paninda ni Chloe. Nagkatinginan sila ng dalaga. Ilang sandali pa, malakas na silang tumawa. Hawak ni Chloe ang tiyan habang tumatakbo. Ano yon? Bakit ang lakas ni Lolo? Sabi ko naman sa'yo, malusog pa yon. Natatawa rin na sabi ni Galvin. Maya-maya pumunta na rin sila sa iskinita kung saan itinulak ni Lolo Fidel ang mga paninda. Pareho silang hingal na hingal, natatawa pa rin silang dalawa. Samantala, nagpapahinga na rin si Lolo Fidel na tumakbo rin. Akala ko po Balo, mahina lang mga tuhod mo. Pero nang tumakbo po kayo kanina, parang hinahabol po kayo ng 10 aso. Pinamiwangan ni Chloe si Lolo Fidel. Tinawanan ni Galvin ang kanyang lolo. Talaga namang malakas pang matanda. Kompleto ang maintenance at healthy rin ang lifestyle. Kaya ang dami pang energy para guluhin ang buhay ni Galvin. Oo nga, masakit nga ang mga tuhod ko. Mahinang sabi ni Lolo Fidel at nagkunwaring may masakit sa katawan. Aray, ang sakit. Ngayon ko lang naramdaman. Gutom na rin siguro ako. Nanginginig ang mga tuhod ko, Neng. Humalakak naman si Chloe habang inaalalayan si Lolo Fidel. Huwag na po kayong magpanggap. Para lang maawa po ako. Mukha naman po kayong malakas. Pero sige po, since tinulungan niyo po kaming itakas ang paninda, ililibre ka po namin ng pagkain. Tara na po. Sabay-sabay na nga silang kumain. Pero sa ilalim ng mesa, nagtatalo ang mga paa nila ni Lolo Fidel. Ayaw niyang nangingialam ito sa ganong aspeto ng buhay niya. Hindi naman talaga love life yon, pero hindi niya maitatanggi na humahanga siya kay Chloe. Chloe, may boyfriend ka na ba? Tanong ni Lolo Fidel. Napasinghap naman ang dalaga. Ano naman pong tanong yan, Lo? Nako, type niyo po ba ako? Pasensya na, hindi po ako pumapatol sa matanda. Nanlaki naman ang mga mata ni Lolo Fidel. Tumawa ang matanda at umiling. Hindi naman sa ganun. May apo ako. Naisip ko lang, baka bagay kayo. Tumawa naman si Chloe. Nirereto mo po talaga ako. Wala po akong boyfriend. Saka wala pa po akong balak. Masyado pa pong komplikado ang buhay ko. Napatingin sa kanyang dalaga. Saka gusto ko po yung kinikilala. Yung tipong pinagtatagpo po kami ng tadhana. Hindi po sinadya pero hindi rin po inaasahan. Mahinang tumawa si Galvin. Hindi na matanggal ang ngiti niya. Gusto niya pa talagang makilala ang dalaga. Kuryoso kung saan siya dadalhin ng pakikipaglapit niya rito. Pagkatapos nilang kumain, hindi nalaman ni Chloe na maglolo talaga sila. Simula din ng araw na yon, mas lalo pa silang nagkalapit ng dalaga. Naging simpleng bagger lang siya, habang cashier naman ito sa isang grocery store. At sa bawat pag-uwi, walang palya na hinahatid ni Galvin ang dalaga.
Pero may isa siyang malalaman tungkol kay Chloe na magpapagulat sa kanya. Sigurado po ba kayo, Lo? Anak mayaman po si Chloe? Hindi makapaniwalang tanong ni Galvin. Tumango naman si Lolo Fidel. Oo, anak siya ng isang hasyendero sa malayong probinsya. Pinaimbestigahan ko siya, Apo. Pasensya na. Gusto ko lang na hindi ka na masaktan sa pagkakataong ito. Nalaman ko rin na naglaya siya dahil ipinagkasundo siya ng mga magulang niya. Arranged marriage. Basta isa lang ang alam ko, Galvin. Pareho lang kayong nagtatago at nagpapanggap sa isa't isa. Mahina namang tumawa si Galvin. Pero bakit po ganun, Lo? Parang sanay na sanay po siya sa hirap ng buhay. Walang kaarte-arte. Baka dahil lumaki sa yaya, ang kaibigan na tinutuluyan ni Chloe, anak ng dating yaya niya noon. At ayon sa pinag-iimbestiga ko, talagang mahilig sumubok ng mga bagay-bagay si Chloe, malayo sa buhay na kinagisnan nito. Ngumiti si Lolo Fidel at nanunukso siyang tiningnan. Ligawan mo na, Apo. Mukhang maayos naman siyang tipo ng babae. Boto ako dahil mabuti din ang puso niya. Bagay lang sa apo ko na may mabuting puso. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Galvin. Lo, kahit hindi mo po sabihin, liligawan ko po talaga siya. Pero Lo naman, parang awa mo na po, wag naman po kayong mangialam sa diskarte ko. Hayaan niyo na po ako. Kung bumabalik ka na sa mansyon, hindi na ako mangungulit ng ganito. Sana updated din ako sa mga nangyayari sa iyo, Apo. Sabi pa ng kanyang lolo. Napailing naman si Galvin. Uuwi na rin po ako. Saka nag-e-enjoy na po ako sa ganitong buhay. Isa pa, kayo po ang nagpalaya sa akin, hindi ba? Napabuntong hininga na lang si Lolo Fidel at wala na rin namang nagawa. Gusto niyang manatili munang simpleng tao. Ganoon sila nagkakilala ni Chloe, kaya gusto niya sanang mapaibig din ang dalaga sa kasimplihang iyon. Ayaw niyang matulad na naman sa unang relasyon niya ang gusto niyang mangyari sa kanila ni Chloe. May gusto siya sa dalaga pero hindi ibig sabihin na hindi niya pa rin ito susubukin. Ha? Ano? Sure ka bang maliligaw ka? Gulat na tanong ni Chloe at tiningnan pa siya ng mabuti. Ikaw? Joke time ka na naman. Natawa naman si Galvin. Manliligaw nga ako. Ano, payag ka ba? Sandaling nag-isip si Chloe at napabuntong hininga. Pero liligawan mo pa kaya ako kapag nalaman mo to? Ang ano? Tanong niya rito. Lumapit ang dalaga at bahagyang bumulong. Mayaman kasi kami. Ang totoo niyan, anak mayaman ako. Hasyendera, ganon. Oh, talaga? Kunwaring nagulat pa si Galvin. Bakit nandito ka? Nagtatrabaho ng kung ano-ano. Muli itong huminga ng malalim. Gusto kasi akong ipakasal sa hindi ko naman mahal. Arranged marriage yun. Ayoko kaya naglayas ako. Nung nakita mo akong napagkamalan akong multo, engagement party dapat namin ng araw na yon. Pero pinilit kong tumakas. Wala akong kahit na anong dala kundi kaunting pera. Naubos na't naligaw pa ako. Mabuti na lang malapit sa bahay mo ako napadpad. Kasi ito naman talagang mga magulang ko. Pinipilit ako sa taong hindi ko naman mahal. Nangingiti naman si Galvin. Bakit nga ba ayaw mo? May mahal ka na bang iba? Sandaling hindi nakapagsalita si Chloe at nakipagtitigan sa kanya. Sino bang inaasahan mong sasabihin ko? Hindi na napigilan ni Galvin ang ngiti sa mga labi. Pwede bang pangalan ko na lang? Umalpas na ang tawa ni Chloe at bahagyang napairap. Ewan ko sa'yo, manligaw ka muna. Simula ng araw na yon, naging mas lalo silang malapit ni Chloe. Kahit inamin nitong mayaman ang pamilyang pinanggalingan, hindi niya ito nakitaan ng kaartehan. Wala rin itong luho kundi pagkain lang. Pero ang mga pagkain, kahit sa turo-turo, ayos lang. Mas maarte at maselan pa nga ang katawan ni Galvin kaysa sa dalaga. Kaya habang tumatagal, mas nadadagdagan pa ang mga rason niya para mahalin si Chloe. Ilang buwan ang lumipas, sinagot na rin naman siya nito. Labis ang saya ni Galvin ang dahil doon. Nang si Chloe ang maging kasintahan niya, mas payapa ang kanyang puso. Tila hindi na pagsasamantalahan ng kabaitan niya. At ang mas labis pang ikinagulat ni Galvin,
Kayang-kaya siyang ipaglaban at panindigan ni Chloe. Wala kang ibang binigay sa amin kundi sakit ng ulo, Chloe. Umuwi ka na. At huwag ka na ulit makikipagkita sa lalaking to. Ano't nakuha mo pang mag-boyfriend gayong may fiancé ka na? Bulalas ng ama ni Chloe. Pero hindi napigilang sumagot ng dalaga. Matagal ko na pong sinabi sa inyo na ayoko pong makasal kay Benedict. Hindi ko naman po siya mahal. Tama na po. Hindi niyo po ako mapipilit sa mga bagay na hindi ko naman po gusto. Nagsalita naman ang nanay ni Chloe. At sino yung gusto mo? Ang lalaking yan? Walang reputasyon, walang pangalan, at simpleng bagger lang. Sa tingin mo, maibibigay ng lalaki yan ang buhay na pinapangarap namin para sa'yo? Nangilid ang mga luha ni Chloe. Hindi po. Dahil hindi rin naman po yun ang pinapangarap ko po sa buhay ko. Nagmamahalan po kami. Hindi ba pwedeng gano'n na lang? Bakit kailangan niyo pa pong hamakin ng taong mahal ko? Matamang tiningnan ni Galvin si Chloe. Hindi nito alam ang totoo niyang katauhan. Kahit mga magulang nito, hindi rin alam. Para sa kanyang girlfriend, isang simpleng tao lang siya. Pero kahit gano'n, yon at buong puso siyang pinaglalaban. Mas lalo lang siyang pinapahanga ni Chloe. Lumandas ang luha sa mga mata nito habang nakatingin sa mga magulang. Ano naman po kung bagger lang? Wala naman pong masama, di ba? Kung mahal niyo po ako, sana hayaan niyo po ako sa taong nagpapasaya sa akin. Huwag niyo po sana akong ipilit sa taong hindi ko naman mahal. Mahigpit na hinawakan ni Galvin ang kamay ni Chloe. Mahal, tama na. Hindi mo kailangang umiyak ng ganito. Ako nang bahala. Umiling si Chloe at nangingilid pa rin ang mga luha. Hindi ako papayag na minamaliit ka nila. Mahalaga na lang sa kanila palagi puro karangyaan. Hindi nila iniisip kung anong magpapasaya sa akin. Maya-maya, biglang pumasok sa apartment si Lolo Fidel. Nakita niyang gulat na mukha ni Chloe. Hindi siguro makapaniwala na ang matandang inakala nitong palaboy-laboy lang, maganda ang suot at may kasama pang mga bodyguards. Nang tumingin si Galvin sa mga magulang ni Chloe, nakita niyang bakas ang rekognisyon sa mukha ng mga ito. Siguro naman, naalala niyo ako, hindi ba? Seryosong tanong ni Lolo Fidel. Naguguluhan man, sumagot pa rin ang ama ni Chloe. Opo, Chairman. Kayo po ang tumulong sa mga magulang ko para mapalago ang asyenda. Tumaas ang mga kilay ni Lolo Fidel. At malago pa rin ba? Nahihiya namang tumango ang ama ni Chloe. Malago pa rin naman po kahit may kaunting problema. Mapanuyang tumawa si Lolo Fidel. Alam kong hindi kaunting problema yon. Hindi niyo pipiliting makasal ang anak ninyo sa isang galing din sa mayamang pamilya kung hindi na pabagsak ang mga negosyo ninyo. At hindi niyo ba alam na itong tinatawag niyong bagger lang naman ay ang aking apo? Tanong pa ni Lolo Fidel. Napatingin sa kanya si Chloe. Maglolo kayo? Hinalikan niya ang noo nito. I'm sorry. Hindi ko sinabi sa'yo. Mamaya mag-usap tayong dalawa. Nagpatuloy naman si Lolo Fidel. Huwag niyo na sanang gipitin ang apo ko at ang anak ninyo. Tingnan niyo nga kung gaano sila nagmamahalan. Hayaan niyo at ako na ang tutulong sa inyo sa problema ninyo sa hasyenda. Basta ang akin lang, hayaan niyong maikasal sina Galvin at Chloe. Gustong gusto ko ang anak ninyo para sa apo ko. Dahil sa utang na loob at pangako, nagkausap na nga ng matiwasay ang mga ito. Humingi ng tawad sa kanya ang mga magulang ni Chloe. Hindi niya na rin naman masyadong dinibdib dahil hindi naman siya kilala ng mga ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Humalukip-kip sa harap niya si Chloe. Galvin, sobra ako naging honest sa'yo. Pero ikaw, hindi mo man lang nabanggit sa akin. Hinawakan niya ang kamay nito. Sorry na mahal. Hindi ko lang sinabi sa'yo kasi gusto ko lang na subukan ka. Baka kasi katulad ka ng iba na mananatili lang sa akin dahil sa katayuan ko sa buhay. Bakas ang pagtatampo sa mukha ng dalaga. Mukha ba akong ganyang klase ng tao? Baka nga kahit mahirap ka pa sa daga, kung mahal kita, mamahalin pa rin talaga kita. Naiinis ako sa'yo. Alam mo bang feel na feel ko kanina na ipaglaban ka sa harap ng mga magulang ko? Tapos yun naman pala, mayaman ka,
Mas mayaman ka pa kaysa sa amin. Siguro sa utak mo tinatawanan mo na ako. Gustong magseryoso ni Galvin pero natatawa talaga siya sa mga salita ni Chloe. Oo, alam ko naman yun. Hindi ka ganyang klase ng tao. Kaya nga mahal na mahal kita. Huwag ka nang magtampo ah. Magpapakasal ka ba sa akin? Napairap naman si Chloe pero sumagot pa rin. Of course! Ipagdalaban ba kita ng ganun kung hindi kita pakakasalan? Kahit naiinis ako sa'yo, mahal na mahal din kaya kita. Niyakap ni Galvin ang mapapangasawa niya at napangiti. Sa wakas, nakahanap na siya ng taong hindi pagsasamantalahan ng kabaitan niya. Naging kaunti man ang kaibigan niya, ang mahalaga ay may nakilala siyang bago at mas totoo. Hindi nagtagal, ikinasal na rin naman sila ni Chloe. Si Paul ang kanyang best man na hindi niya rin inaasahang magiging best friend niya. Pagkalipas ng 1 taon, nabiyayaan naman sila ng baby girl ni Chloe. May mga pagkakataong nag-aaway sila pero napagkakasunduan naman palagi. Mas lamang pa rin ang saya sa pamilyang mayroon si Galvin. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na huwag sana nating hayaang maging dahilan ang pagiging mabait natin para hindi tayo igalang ng iba. Magtakda rin sana tayo ng mga hangganan dahil kahit gaano pa kalambot ang ating mga puso, titigas pa rin at mapupuno ng galit kapag nasaktan. Tandaan din natin na matuto sana tayong alisin ang mga tao o bagay na makakasama lamang sa ating mga buhay. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.